Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Lulutuin po natin yan ay chicharon na hindi kailangan ibilad sa araw, hindi kailangan iprito ng 2 beses. Sundan nyo lang po ito, lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa malalamig na bansa. O, diba? Sa Pilipinas, maganda rin po itong pangnegosyo. Tara, samahan po ninyo ko. Magpapakulo po muna ako ng balat ng baboy saka yung tilad-tilad na pata. Asin, paminta. Hanggang sa malambot po. Takpan po ninyo. Ayan po, napakuluan ko na po, malambot na. So ang gagawin po natin dito, patutuluin po muna natin. Kailangan meron ko yung maayos na strainer. Yung araw po, syempre ginagamit po, bilao. Kaya lang, syempre sa bilao dumidikit. Pero okay lang, depende naman po sa diskarte. Patuloyin ko lang po na medyo namumula po yung balat. At para mas mabilis po ang pagpapatuyo, lalo na kung nasa bansa po kayo na may 4 seasons sa loob, lagyan nyo po sa baking sheet, sa baking tray, hayaan nyo po muna. Huwag nyo pong palalamigin sa labas, hayaan nyo pong lumamig ng dahan-dahan. Ayun po yung sekreto ng chicharon. At huwag nyo pong hugasan sa tubig na malamig. Kailangan po pagkakulo, patuluin at ganyan po, i-dry. O, diba? Hintayin lang po natin mamula po yan. Yung iba po, syempre maabot ng ilang oras, iba overnight. Pero ito mga ano lang po ito, mga 2 to 3 hours. Siyempre, ang recommendation ko po, mas maganda po overnight po ninyong patuyuan kasi may susunod po ang proseso para mas mabilis po yung proseso na gagawin ko. Po may technique akong gagawin kaya 3 hours to 4 hours. Pero kung gusto niyo mas malutong at hindi kayo gagamit ng oven, nadulas ako. Gagamit po kasi ng oven para mas maging dry po ito. O, diba? Mas maganda po overnight ang recommendation. Pero mamaya gagamit po ako ng oven para mas mabilis po ang pagdadry. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Ayan po, after 3 hours, yan na po yung itsura. Kumintab po siya at medyo namula-mula. Palalamigin ko lang po yan, yung malamig na malamig. Yung medyo matigas ng konti. Hindi ko po alam kung mga ilang oras pa. Depende po. Siyempre nasa Pilipinas kayo, ilabas po ninyo, hindi nyo kailangan gumamit ng oven. Yung mga nasa ibang bansa po, maganda pong gamitin po ito o yung gantong proseso. So ang gagawin ko po dito, ilalagay ko po ito sa oven ng 100 degrees Celsius. Sa oven po, 100 degrees Celsius. So mga 1 to 2 hours lang po siya para medyo mas matuyo po siya ng bahagya. Palalamigin natin at bago natin iprito. Diba? Ayan po, lagay po natin sa gitna para pantay po yung pagkakainit sa ating pata at sa balat ng baboy. Ayan po, napakaganda ng resulta na mula na. Kailangan po sa balat yan, medyo matigas. Para pag pinrito po ninyo, aalsa at magmumukhang chicharon na totoo. Diba? Yung iba po hindi po masyadong matigas pero okay lang. Kasi gusto ko po dun sa iba, pag naluto kahit di maluto may kunat, ihalo ko po yung sa munggo. Tandaan po ninyo, pag maglalagay po kayo ng mantika sa pagpipirituhan po ninyo, dapat mainit na mainit po bago kayo maglagay ng mantika. Kasi pag hindi po mainit yung kawali, naglagay kayo ng mantika as pinainit nyo, didikit po sa ilalim po yung ichichicharon po ninyo. Dadamihan ko po itong mantika kasi po yung gusto ng chicharon. Ito naman po sa Finland mura po ang presyo ng mantika. Sa pagpiprito po dapat meron po kayong strainer at pangsala meron pong paper towel sa ilalim. At meron po din dapat kayong pantakip. Mas maganda po screen, kahit na anong screen. Huwag niyo pong tatakpan ng takip na takip kasi magtutubig po yun at mas tatalsik. Mas maganda po ganito huminga. Magtutubig kasi yung chicharon medyo magre-release ng konting tubig. Try po muna natin ng maliit. Hindi pa masyado mainit. Pag mag-chicharon po kayo, halo-haluin po ninyo. Ayun po yung sikreto. Para yung mantika mainitan ng maayos yung chicharon. Isang ko na po magprito. Mainit ng mantika. Pag piprito po kayo huwag niyo po pagsasabay-sabay ng marami. Maliban na lang kung malaking kawa paglulutuan ninyo. Paila-ilang piraso lang.
Tapos medyo galaw-galawin ninyo para magchicharon. Ito yung problema pag mas marami, magdidikit-dikit. Pero kita nyo naman paganda ng resulta. Diba? Ayan. Ito pong nasalong ko, sa tingin ko medyo matigas to. Ilalagay ko na lang ito sa munggo. Kailangan talaga mas mainit pa ang mantika. Ayan, mas mainit na mantika. Hindi ko muna haluin. Hayaan ko muna pumutok-putok ng bagya bago ko haluin. Yan, dapat ganyan. Kusa siyang umaahon, umaalsa bago ko haluin para hindi dumikit sa panghalo. Yan na ito gagalaw-galawin. Kung gusto nyo pa pong mas maalsa, dapat po tuyong-tuyo. Yung talagang lubong-lubo. Tuyong-tuyo po yung balat. Pero sa akin okay po ito. Kasi pag masyadong tuyong-tuyo po yung labat, yung chicharo parang ano na. Pag kinagin nyo parang pulbos na, puro hangin na lang. Gusto ko po yung ganyan, may konting kunat. Yung may laman pa kayong makakagat, malalasahan. Yan, okay na po ito, di ba? Ilalagay ko na po yung pata. Naku, ang pata po kailangan may takip kasi ito may taba sa ilalim. So gawin nyo po, unahan nyo muna yung balat sa ilalim. Ay, pataob. Para hindi agad mag-react yung taba. Medyo na sorpresa pa ako dahil hindi matalsik. Kasi maganda po yung pagkakatuyo po natin. O, di ba? Ganda na resulta. Ayan. Yan na po yung chicharong pata. Napakaganda ng resulta. Yan. Ready na po ang ating chicharon. Tikman na po natin. Mabuhay yan. Maraming salamat na po sa Panginoon. Kasama-sama na lang po tayo na way safe po lahat. Bago po tayo mag-umpisa, tikman po natin ating niluto. Pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa lahat. Naway ang bawat isa po magbigay ng mahalan. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Diba? Ay. Ganda din po ko ditong spice vinegar. Kaya patigman muna natin itong mainit pa ito isa. Ito maliit. Itong chicharong pata. Ayun, masarap. Yung sa laman may konting kunat, hindi overcook, hindi yung parang nagpupulbos. Baka malambot. Kasi pinakulaan natin ng maayos, di ba? Mainit pa. Kapag lumamig ng bagya, ito mas malutong. Ito naman balat. Gusto ko may konting kunat. Yung balat na lalasahan pa. Tama-tama ito sa munggo, masarap. Mainit pa. May dikit pa sa ngipin ko. Kaya na lang.
Ano po mga kabayan? Sa mga recipe pa po, dyan lang po pinilang ang lakbay recipe o Pinoy recipe. Kita nyo po. At syempre, trending po sa atin yung mga pinaputok ang crispy pata. O diba? Marami pa po yung Mickey Ilocos style, yung noodles, Mickey noodles. Marami pa po. Bago tayo pitapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay po sa amin sa araw po na to. Away ang bawat isa po ay ligtas. Lalo po sa panahon po ngayon, ang dami pong dilubyo at sa kunang nangyayari. Respeto po sa kalikasan at bawat isang kailangan para bumalik po ng positibo sa bawat isa. Kaya na po bahala po sa amin at ang pagkakaisa na way umira at pagmamalasaka pa. Sinusunod na po namin sa inyo lahat sa kanyang Jesus amin. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyo oras sa Pinilang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!